Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inalerto ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang publiko sa posibleng cyber attack sa darating na Miyerkules, November 5. Bunso dito na posibleng distributed denial of service o isang traffic jam sa internet sa nasabing araw kung saan magkakasabay na kumakatok ang mga hacker sa isang website o app. Maaari umano itong magpabagal o pansamantalang hindi mag-load ang ilang websites at applications. Panawagan naman ng DICT, manatiling kalmado dahil pagtitiyak nito, hindi ito data breach o hacking at walang personal accounts, data o pera na mananakaw. Generally peaceful. Ito ang ulat ng PNP sa naging pagdiriwang ng katatapos lamang na undas ngayong taon. Dahil dito sinabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na ito na rin ang magsisilbing blueprint ng ahensya para sa paghahanda sa darating na Kapaskuhan. Naritong ulat. Bunsod ng mapayapang sitwasyon sa katatapos lamang na undas, target ngayon ng Philippine National Police o PNP na makamit ang zero untoward incident sa papalapit na Kapaskuhan. Ito ay kasunod ng matagumpay na pagpapatupad sa Oplan Ligtas Undas 2025 kung saan ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., generally peaceful o mapayapa ang pangkalahatang paggunita ng undas ngayong taon. Dahil sa pinaigting na presensya ng pulisya, sinabi ni Nartates na ito na rin ang kanilang gagamiting blueprint sa kanilang security deployment plan sa nalalapit na Pasko. Anya, ito ay dahil sa epektibo ang pagpapakalat ng mahigit 50,000 na tauhan sa pagkikipag-ugnayan nito sa iba pang ahensya ng pamahalaan para tiyaking ligtas at mapayapa ang pagdaraos ng okasyon. Sa paggunita ni Nartates, maagang isinagawa ang mga paghahanda upang tiyakin ang seguridad ng mga biyahero at ang kaayusan sa mga sementeryo, terminal at lansangan. Sa pamamagitan din ng maagang deployment ng mga pulis at dagdag na assistance desk na gawang mapanatili ang daloy ng trapiko at maagapan ng mga aberya. Ayon sa PNP, naging epektibo ang kanilang mga hakbangin tulad ng pagpapatupad ng traffic management, crowd control, public assistance operations, gayon din ang mas pinagtibay na ugnayan ng kapulisan sa mga lokal na pamahalaan, transport agencies at civic groups. Naging aktibo at bukas rin ang assistance desk na hanay sa mga sementeryo, terminal at matataong lugar para sa buong pagdiriwang sa buong bansa. Giit ni Nartates na ang ligtas na pagdiriwang ng undas ay bunga ng sama-samang pagtutulungan. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., walang naitalang untoward incident ang pulisya sa mga sementeryo at iba pang matataong lugar. Batay sa inisyal na ulat ng PNP, bumaba ang mga karaniwang insidenteng nangyayari sa panahong ito gaya ng pagnanakaw at physical injury kumpara noong nakalipas na taon. Sa pagtatapos ng undas, pinasalamatan ng PNP ang publiko sa kanilang disiplina at kooperasyon, gayon din ang mga lokal na pamahalaan at ahensya na naging katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan. Samantala, patuloy naman ang pagbabantay ng PNP sa mga terminal, lansangan at komunidad para sa ligtas na pagbabalik lungsod at probinsya ng mga biyahero. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagpatupad naman ang Expanded Unified Vehicular Volume Reduction Program o Number Coding Scheme ang MMDA para sa mga motorista. Ito ay magsisimula tuwing Lunes hanggang Biyernes mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 naman ng hapon hanggang alas 8 ng gabi maliban tuwing holidays. Sa ilalim ng naturang scheme, bawal bumiyahe ang mga sasakyan sa lansangan ng Metro Manila batay sa huling digit ng license plates sa nasabing coding hours na naka-flash sa inyong screen. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, paunang paghahanda, isinagawa ng ilang residenteng apektado ng bagyong Tino. Crime rate sa bansa,
bumaba sa 13%. Korte Suprema, aprobado na ang paggamit ng Filipino Sign Language sa paglilitis. Senator Erwin Tulfo, ipinapanukala ang pagtanggal sa travel tax. Dagsa ng mga pasahero, umabot sa higit 1 milyon sa pagtatapos ng undas. At Filipino QRTist Jonas Magpantay, title sa WPA Qatar World Cup 10 Ball. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.